Ang pinakamagandang regalo ay kung aalis ka. Sinabi niya ito nang may tawa sa lalamunan na parang isang biro na hindi niya pinansin. Nagkakalat si Conrad sa huling balot ng regalo ng isang bagong smart speaker, ang uri na hindi ko alam kung paano iset up. Nagtawanan ng awkward ang lahat. Ang kanyang asawa, si Dana, ay humigop ng kanyang alak nang hindi tumitingin sa akin. Ang mga bata ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Nakatayo ako sa dulo ng mesa, may hawak na isang kahon na binalutan ng malambot na berdeng papel. Sa loob ay isang gawang kamay na sweater. Sinimulan kong gawin iyon noong Enero. Madali kasi siyang magkasipon noon. Wala akong sinabi. Inilapag ko lang ang kahon sa sideboard sa tabi ng mga hindi nakain na tinapay. Mainit pa ang nilaga sa kalan, hindi nagalaw. Sinundan ko ang recipe ng kanyang pagkabata hanggang sa huling detalye. Walang sibuyas, dagdag na sabaw. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ito ang tamang oras upang ilabas iyon. Maraming bagay ang sinabi ko sa aking sarili. Nang gabing iyon, matagal na silang umakyat sa itaas at natahimik ang bahay. Umupo ako sa mesa ng kusina ng mag-isa. Ang amoy ng baka at carrots ay nanatili, kumakapit sa hangin na parang isang bagay na masyadong matigas ang ulo upang mamatay. Paulit-ulit kong inaalala ang sandali sa aking isip. Ang paraan ng kanyang boses na hindi man lang natinag. Ang paraan ng walang sinumang nagulat. Hindi ito dumating ng walang dahilan. Nanggaling ito sa isang lugar na tahimik na nagtatayo sa ilalim ng ibabaw. Isang lugar na tinulungan kong itayo, bato sa bato, iniisip na ito ay tinatawag na pamilya. Hindi ako umiyak. Wala nang natira sa akin para doon. Umupo lang ako doon, nakatiklop ang mga kamay, tuwid ang likod, nakatingin sa singaw na kumukulot pa rin sa ibabaw ng kaldero. Pagsapit ng hating gabi, nasa aking silid tulugan ako na may nakalatag na bank statement sa kama. Wala masyado, ngunit akin iyon. Kinuha ko ang Manila folder kung saan ko itinago ang mga dokumento ng bahay. Sinuri ang titulo, sinuri ang aking pangalan, sinuri ang petsa ng pagbili. Pagkatapos ay binuksan ko ang drawer ng aking nightstand at kinuha ang isang maliit na notepad. Isinulat ko ang tatlong bagay, ano ang pag-aari ko, ano ang maaari kong isara, ano ang maaari kong iwan. Pinatay ko ang ilaw. Ang aking mga kamay ay matatag, ang aking isip ay mas tahimik kaysa sa loob ng maraming taon. Kinabukasan ng umaga, kinansela ko ang aking dental appointment at tinawagan ang aking abogado. Tinanong ako ng babae sa front desk kung sigurado ako sa pagkansela. Maaari naming i-reschedule ang iyong dental cleaning para sa susunod na linggo, alok niya. Sinabi ko sa kanya na tatawagan ko siya kung kailangan ko. Hindi ko iyon gagawin. Pagsapit ng tanghali, nasa maliit na opisina ako ng isang babaeng nagngangalang attorney. Nena Cruz, ang aking abogado sa loob ng mahigit 15 taon, bagaman 2 beses ko lang siyang ginamit. Isang beses para sa aking testamento, isang beses para sa isang reklamo sa ingay mula sa aso ng kapitbahay. Sa pagkakataong ito, dumating ako na mailistahan. Gusto kong simulan ang proseso ng pagbebenta ng bahay. Sabi ko, inilalapag ang titulo at ang file ng buwis sa ari-arian sa kanyang desk. Tahimik, walang signage, walang ad. Tumingala siya, nagulat, ngunit propesyonal. At saan ninyo gustong ilipat ang mga pondo? Iniabot ko sa kanya ang isang nakatuping papel na may bagong account number, isa na binuksan ko ng umagang iyon sa ibang bangko sa kabilang bayan sa ilalim ng aking buong pangalan ng dalaga. Tiningnan niya ang pangalan at wala siyang sinabi. Tumango lang. Sa loob ng susunod na 3 araw, isinara ko ang lahat ng itinayo ko para sa kanila. Ang shared grocery account ay nawala. Ang aking autopay sa kanilang mga utility ay nadisable. Ang emergency key na itinago ko sa ilalim ng bato sa hardin ay inalis. Inimpek ko lang ang kasya sa isang maleta, 2 pares ng sapatos, 4 na sweater, isang kahon ng mga liham na hindi ko naging matapang na ipadala sa loob ng maraming taon, ang aking mga journal, wala nang iba. Bago ako umalis, binuksan ko ang cloud drive ni Conrad at binura ang bawat larawan na kasama ako. Mga family vacation, kaarawan, malabong selfies mula sa mga lumang telepono. Alam ko ang password. Hindi niya kailanman binago iyon.
Binura ko ang aking sarili na parang wala ako doon. Hindi ako nag-iwan ng liham. Wala akong utang na liham, ngunit naglagay ako ng sobre sa drawer ng kusina, nakatago sa ilalim ng tray ng kubyertos. Sa loob, naroon ang deed transfer cancellation. Walang paliwanag, walang mensahe, tanging ang kawalan ng inaasahan nilang mamanahin. Inihulog ko ang mga susi ng bahay sa mail slot, habang papalabas, narinig ko ang mga ito na lumapag sa tile floor. Pagsapit ng paglubog ng araw, nasa kalsada na ako na nakapatay ang radyo, patungo sa timog sa isang bayan na wala sa kanila ang kailanman nagmalasakit na bisitahin. 3 araw pagkatapos kong umalis, bumalik si Conrad mula sa kanyang birthday trip, kasama ang kanyang asawa, upang makita na ang pasilyo ay hindi karaniwang tahimik. Tinawagan niya ako, hindi nanay, kundi ang pangalan ko, ngunit ito ay patag na kasanayan. Hindi isang tunay na tanong. Wala ako doon, ngunit maaari ko pa ring isipin ang lahat. Wala na siya, tanong niya. Nagkibit balikat si Dana. Lagi naman siyang dramatiko. Ngunit walang naiwang maleta, walang padabog na pinto, walang nakasulat sa ref, tanging kawalan. Ang koreo ay nakatumpok ng maayos sa mesa sa pasukan, inayos tulad ng laging ginagawa ko. Mga bil na nakakabit, basurahan na itinapon. Iyon ang huling pagkakataon na hinawakan ko ang kanilang koreo. Malinis ang kusina, halos steril. Nandoon pa rin ang kaldero ng nilaga, selyado ng foil, hindi nagalaw. Pinunit niya iyon. Ang ibabaw ay naging makapal at malabo. Hindi man lang niya inamoy. Itinapon lang niya iyon sa lababo at pinatakbo ang disposal na parang binubura niya ang isang bagay. Binuksan niya ang ref, hinahanap ang pre-cut na prutas na dati kong inihanda. Wala. Halos walang laman ang mga beans. Binuksan niya ang pantry. Walang bagong kape. Walang crackers para sa mga bata. Ang lingguhang grocery charge na nakakabit sa aking account ay huminto. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial, ang numero ay wala na. Sinubukan ni Dana na mag-order ng hapunan, ngunit ang food delivery app ay nag-flag sa card na ginagamit ko para sa kanilang mga extra. Declined. Ipinapanaginip kong nakaupo si Conrad sa dining table ng gabing iyon sa upuan na dati kong ginagamit na ngayon ay walang laman. Ang upuan sa tapat niya ay hindi lang bakante. Ito ay nabura. Hindi na naghihintay, sinuri niya ang kanyang mga file kinabukasan ng umaga, sinusubukang hanapin ang titulo ng bahay, ang kopya na ipinakita niya sa aking pangalan, tanging akin. Binuklat niya ang mga drawer, kumuha ng mga lumang koreo, sinuri ang mga shared folder sa cloud. Walang nagbago, maliban na ang lahat ay nagbago. Nang hapong iyon, tinanong ni Dana kung sino ang susundo sa mga bata sa eskwela. Dati ay ako ang bahala tuwing Huwebes. Akala ko ikaw, sabi ni Conrad. May client meeting ako, singhal niya. Ano ang gusto mong gawin ko? Naghintay ang mga bata ng 27 minuto bago may nakarating sa kanila. Walang sinumang naisip na tawagan ako. Hindi nila kaya kahit sinubukan nila. Ang bayan ay nakaupo ng mababa sa tabi ng ilog, ang uri ng lugar na dinadaanan lang ng mga tao nang walang hinto. Iyon ang gusto ko rito. Walang nagtanong kung saan ako galing. Walang nagmalasakit. Nakakita ako ng apartment sa ikalawang araw ko, isang silid-tulugan, isang slanted na kisam at mga bintana na nakaharap sa likod na eskinita sa likod ng isang tindahan ng stationery. Hindi gaanong nagtanong ang may-ari ng lupa. Binayaran ko ang unang 3 buwan ng advance at ginamit ang aking pangalan ng dalaga sa lease. Iniabot niya sa akin ang mga susi ng tahimik na tumango. Wala akong dinalang palamuti, tanging isang maliit na folding table na binili ko sa isang thrift store sa kalye, isang malambot na ilaw mula sa hardware store sa kanto, at isang tumpok ng mga blankong journal. Inilabas ko ang aking mga damit sa makitid na aparador, ipinasok ang aking mga sapatos sa ilalim ng kama at inayos ang kitchen shelf na may ilang garapon ng lentils at tea bags. Sapat na iyon. Bawat umaga, naglalakad ako papunta sa pampang ng ilog at sinusundan ang daanan sa tabi ng tubig. Hindi ako nagsasalita. Walang sinumang nakakilala sa akin.
Pinanood ko ang mga pato na dumadaos-dos at ang mga puno na nakasandal sa hangin na parang wala silang dapat puntahan. Minsan umupo ako sa parehong bangko sa loob ng kalahating oras nang walang anuman kundi isang dermos at ang tunog ng agos. Sa gabi, nagluluto ako para sa aking sarili. Simpleng bagay. Nilagang patatas, inihaw na sandwich, isang malambot na itlog na may toast. Dahan-dahan na akong kumakain ngayon. Walang sinumang nakatayo sa likod ko na naghihintay ng pangalawang plato o nagtatanong kung bakit ako naglagay ng napakaraming asin. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay malinis. Hindi ako tumawag sa sinuman. Hindi ako nagpadala ng pagbabago ng address. Ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ako ay nakatira 3 oras ang layo at binabayaran kada oras. Hindi ko iyon inisip. Nang i-email ni Nena ang mga update tungkol sa pagbebenta, agad akong sumagot ngunit maikli. Sumulat siya, maayos ang iyong ginagawa. Sumagot ako, ginagawa ko. Bumili ako ng tasa mula sa tindahan sa ibaba, mapusyaw na asul na may maliit na chip sa hawakan. Ipinapaalala nito sa akin na hawakan ang mga bagay ng marahan kahit nabasag na sila. Wala akong plano. Iyon ang plano. At nang maklear ang tseke mula sa bahay, wala akong sinabi sa sinuman. Inilipat ko lang ang pera. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa ilog at tumayo doon sa loob ng mahabang panahon hanggang sa lumabo ang langit at nilamon ng tubig ang liwanag. Inabot sila ng 2 linggo upang maramdaman ang buong bigat ng aking kawalan. Nakatanggap si Conrad ng abiso sa koreo isang Martes ng umaga. Naibenta na ang bahay. Ang bagong may-ari ay humihingi na lumisan ang lahat ng nakatira sa loob ng 30 araw. Sa una, naisip niyang pagkakamali iyon. Binasa niya ang liham ng 2 beses, pagkatapos ay 3 beses, habang humihigpit ang kanyang mga kamay sa papel. Nakatayo si Dana sa tapat ng kusina, pinapanood ang pagbabago ng kanyang mukha. Ano iyon? Tanong niya. Nilunok niya. Ang bahay? Nabenta na. Nagmaneho siya papunta sa city office ng personal, naghintay ng 40 minuto, pagkatapos ay pinanood ang clerk na iscan ang file nang may nakikitid na mata. Kinansela niya ang transfer, sabi ng babae ng patag. Ang pagmamay-ari ay bumabalik sa orihinal na may hawak ng titulo. Hindi na ito sa iyo. Ipinagpapanaginip ko ang katahimikan na sumunod. Naghihintay si Dana sa kotse nang sabihin niya sa kanya. Hindi siya sumigaw, tiningnan lang siya na parang isang taong pinatawan niya ng labis. Akala ko sinabi mo na ibinigay niya sa iyo, sabi niya. Akala ko, bulong niya. Kinabukasan ng umaga, sinubukan niyang gamitin ang aking card para sa huling bayad ng landscaper, kinansela. Pagkatapos para sa mga grocery, declined. Ang joint account, closed. Ang kanyang mga tawag sa telepono, lahat ay na-redirect o disconnected. Sinubukan niyang mag-text sa isang lumang kaibigan ko, ngunit lumipat ito sa probinsya noong nakaraang taon. Gumawa si Dana ng listahan ng mga taong maaari nilang utangan. Walang nagtagumpay. Mahirap ang pamilya. Malayo ang mga kaibigan. Kinansela ng babysitter sa huling minuto. Walang sinumang naroon upang tumulong. Ang aso ay nagkaroon ng impeksyon sa tainga. Huminto ang kotse sa driveway. Ipinagpapanaginip ko silang nakaupo sa tapat ng isa't isa sa kitchen island. Ako ang tumulong sa pagbayad, siya ay nagpipil ng kanyang mga kuko, siya ay nagbubuklat ng mga hindi nabuksan na sobre. Malamang nagtanong siya, saan siya nagpunta? At siya, sa isang pagkakataon, ay kailangan niyang aminin na hindi niya alam. Nang linggong iyon, ipinasa sa akin ni Nena ang isang kopya ng finalized sale notice at isang maikling tala. Lahat ng dokumento ay nailipat. Wala nang karagdagang access mula sa labas. Isinara ko ang email at pagkatapos ay lumabas ako at bumili ng bagong pares ng sapatos panglakad. Alam kong magsisimula siyang maghanap sa huli. Ang pagmamalaki ay maaaring magpatagal ang paghahanap, ngunit ang desperasyon ay laging nagpapabilis nito. Kinontak ni Conrad ang county registry, nag-iwan ng 3 voicemail. Nang sa wakas ay tinawagan siya pabalik ng isang tao, kinumpirma nila na naganap ang pagbebenta ng bahay.
Ang bumibili ay humingi ng privacy. Ang file ay selyado. Tinanong niya kung sino ang bumibili. Sinabi nila na kumpidensyal. Tinanong niya kung sino ang nagpahintulot ng pagbebenta. Sinabi nila sa kanya na kontakin ang nakalistang abogado. Hindi sinagot ni Nena ang kanyang tawag. Hindi niya kailangan. Sinubukan niyang mag-email sa kanyang opisina, sinubukan niyang personal na magpakita. Tinanggihan siya sa lobby. Nang walang ibang mapuntahan, nagmaneho siya pabalik sa kapitbahayan kung saan ko siya pinalaki. Hindi sa bahay, wala na iyon ngayon, sa bawat kahulugan. Nagpunta siya sa parke ilang bloke ang layo, ang may baluktot na swings at ang lumang batong inuman. Nang bata pa siya, lagi ko siyang dinadala doon pagkatapos ng eskwela. Umupo kami sa ilalim ng puno ng oak malapit sa gitna ng patlo. Ipinipindot niya ang mga dahon sa hugis ng peking halimaw. Magdadala ako ng cracker sa isang lata. Ngayon ang damo ay mas mahaba at ang mga bangko ay kumupas, ngunit ang puno ay nandoon pa rin, at sa ilalim nito, may isang naglagay ng isang maliit na kahoy na karatula sa lupa. Ang kahoy ay lumana, ngunit ang mga salita ay nasunog ng malinaw sa ibabaw. Ang inang nawala mo ay wala na sa mundong ito. Iyon lang. Walang pangalan, walang petsa, walang ibang marka. Tumayo siya doon sa loob ng mahabang panahon, sinusubukang intindihin kung ang ibig sabihin nito ay namatay ako o umalis lang ako sa bersyon ng mundo kung saan siya ay umiiral pa rin. Pagkatapos ay umupo siya sa bangko, nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan, blanko ang kanyang mga mata. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumawag sa sinuman. Umupo lang siya. Lumipas ang mga oras bago siya gumalaw. Nang sa wakas ay bumangon siya, hindi siya lumingon. Nang gabing iyon, ipinasa sa akin ni Nena ang isa pang mensahe, isang email na ipinadala ni Conrad. Kung makarinig ka mula sa kanya, sabihin mo sa kanya na hindi ko sinasadya. O baka sinasadya ko. Hindi ko na alam. Hindi ako sumagot. Ang kahon ay nakaupo sa likod ng aking aparador simula nang lumipat ako. Hindi ko ito binuksan, hindi ko ito ginagalan, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko kung ano ang nasa loob. Isang linggo ng umaga, na nakabukas ng bahagya ang mga bintana at lumalamig ang takure sa kalan, dinala ko ito sa mesa. Walang seremonya, tanging tahimik na mga kamay at matatag na liwanag. Madaling nabuksan ang takip. Sa ibabaw ay ang mga card, ang ilan ay may glitter pa rin na kumakalat sa mga gilid. Ang iba ay may maingat na sulat kamay na isinulat ko ng hating gabi. Happy ika-negatibo 29. Mahal kita palagi. Ipinagmamalaki kita. Ano man ang distansya, ikaw pa rin ang anak ko. Ang ilan ay nakaselyo pa rin. Naaalala ko kung paano sila ibinalik ng hindi nabuksan. Mali ang address minsan, hindi tinanggap sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, itinago ko sila. Sa ilalim ng mga card ay mga litrato, maliliit na kinuha gamit ang disposable cameras. Si Conrad sa kanyang elementary school Halloween costume. Si Conrad na may hawak na palaka sa tabi ng creek. Si Conrad na may ngiting nakanganga, yakap-yakap ang aking leg. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lang. Pagkatapos ay tinupi ko ang bawat larawan pabalik sa mga tupi na dati kong pinlansa ng patag gamit ang aking mga kamay. Hindi ako nagsunog ng anuman, ngunit hindi ko rin ito inilagay sa abot kamay. Nakakita ko ng shipping box sa ilalim ng kama, inimpake ang lahat ng maayos, at sumulat ng isang tala sa ibabaw, seal until further instruction. May intindihan ni Nena. Laging ganoon. Sa huling sandali, ipinasok ko ang isang tuyong dilaw na dahon na kinuha ko malapit sa ilog noong nakaraang linggo. Walang dahilan maliban sa mukha itong uri ng dahon na pinipindot ni Conrad sa mga libro. Pagkatapos ay itinapi ko ang kahon at inilagay sa tabi ng pinto para kunin. Nang gabing iyon, tinakpan ko ang aking mesa ng pahayagan at inilapag ang blankong canvas na binili ko 2 araw na ang nakalipas. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako artista, ngunit hindi ko na kailangang maniwala o pasinungalingan iyon. Ang unang brushstroke ay nanginginig. Ang pangalawa ay mas malinis. Pagsapit ng gabi, isang simpleng bahay ang nabuo.
Slanted na bubong, dalawang bintana na may shutter, walang pinto, walang daanan papasok, isang lugar na hindi maaaring pasukin, hindi ng aksidente, hindi sa pamamagitan ng imbitasyon. Hinayaan ko itong matuyo magdamag. Sa umaga, pinirmahan ko lang ang aking mga initial sa sulok, pagkatapos ay ibinaliktad ang canvas upang nakaharap sa dingding. Halos 3 buwan na simula nang ilipat ko ang pinta sa aparador at nilinis ang mesa. Ang apartment ay amoy citrus at alikabok at ang ilog ay nagyelo sa mga gilid nito. Tinawagan ako ni Nena ng umagang iyon, kalmado pa rin ang kanyang boses. May natanggap ka, sabi niya. Isang liham mula sa kanya? Tanong ko, kahit alam ko na. Ipapasa ko kung gusto mo. Hindi, sabi ko, basahin mo lang sa akin. Nagkaroon ng pause, papel ang kumakaluskos sa kanyang dulo. Pagkatapos ay hindi ko gusto ng pera. Gusto ko lang malaman kung ayos ka. Iyon lang. Walang pirma maliban sa kanyang pangalan, walang return address, walang paghingi ng tawad. Hiniling ko sa kanya na iscan pa rin ito. Nang dumating ito sa email kinagabihan, ipinrint ko ito at binasa sa katahimikan ng aking kusina. Pagkatapos ay binasa ko itong muli. Hindi ang mga salita mismo ang nanatili sa akin. Ito ay ang ipinahihiwatig nila. Ang pagtatanong kung ayos ako ay hindi nangangahulugang handa siyang harapin ang kanyang ginawa. Hindi ito nangangahulugang namimiss niya ako. Nangangahulugan ito na may namimiss siya. At anuman iyon, hindi na niya karapat-dapat itanong. Isinuksok ko ang liham sa likod ng aking journal at binuksan sa isang blankong pahina. Ang aking panulat ay dahan-dahang gumalaw, ngunit nang may katiyakan. Nagsimula siyang mamiss ang isang bagay na hindi ko naman utang sa kanya. Ibig sabihin, tunay akong umalis. Isinalungguhit ko ito ng isang beses, hindi para sa diin, kundi para paalalahanan ang aking sarili na ang pag-alis ay hindi laging tungkol sa distansya. Minsan ito ay tungkol sa hindi na pagtugon sa bersyon ng iyo na kanilang naaalala. Isinara ko ang journal at inilagay sa bintana sa tabi ng basag na tasa na ginagamit ko ngayon araw-araw. Nang gabing iyon, tinupi ko ang aking labada at nakinig sa pagtahol ng aso ng kapitbahay sa mga anino. Nagtimpla ako ng tsaa. Hindi ko na muling sinuri ang aking email. Wala nang kailangang hintayin. At gayon paman, nagsindi ako ng isang maliit na kandila sa tabi ng lababo. Hindi para sa sinuman, hindi para sa anuman, kundi dahil ang apoy ay nagpapainit sa kusina. Nang gabing iyon, natulog ako nang hindi nagigising. At nang dumating ang umaga, alam ko kung ano ang ipipinta ko sa susunod. Dumating ang tagsibol ng walang babala. Isang umaga, natunaw ang ilog, uminit ang hangin, at nagsimulang umusbong ang maliliit na berdeng usbong sa mga basag sa sidewalk. Hindi ko minarkahan ang araw. Nangyari lang iyon. Sumali ako sa isang book club sa Aklatan, 2 blok ang layo. Hindi dahil kailangan ko ng mga kaibigan, kundi dahil gusto ko ang paraan ng pagsasalita ng mga tao, kapag hindi sila nagsisikap na humanga sa isa't isa. Nagkikita kami tuwing Martes. Dahan-dahan kaming nagbabasa. Nagtawanan kami ng higit pa sa inaasahan ko. Nagsimula akong magtanim ng mga kamatis sa isang mababaw na kahoy na kahon sa bintana. Sa una, masyado silang nakasandal sa liwanag, hindi sigurado, ngunit dahan-dahan ko silang iniikot bawat araw, at nagsimula silang magbalanse. Natutunan ng may-ari ng tindahan sa ibaba, si Aling Mira, ang aking pangalan at kaunti lang. Hindi niya kailanman tinanong kung saan ako galing, hindi kailanman nag-small talk na may nakatagong layunin. Sa halip, nagpapalitan kami ng mga recipe na nakasulat sa likod ng mga resibo. Ang kanyang sulat kamay ay matalas, tumpak. Minsan tinulungan ko siyang mag-unpack ng bagong stock ng papel o magdala ng mga kahon. Sa ibang araw, wala akong ginawa. Iyon na ang ritmo ngayon. Walang pagkakasala, walang pagpapatunay. Isang gabi sa huling Abril, naglakad ako sa tabi ng ilog pagkatapos ng hapunan. Ang liwanag ay nakababa sa tubig, at isang batang lalaki ang humabol sa isang plastik na bote sa tabi ng agos, nakayapak at tumatawa. Ang kanyang ina ay nakaupo sa isang kalapit na bangko, abala, nag-scroll sa kanyang telepono. Tumingin siya sa akin sandali, kuryoso, hindi natatakot at mumiti ako.
Hindi bilang isang ina, hindi bilang anumang bagay na dapat hanapin. Isang babae lang na naglalakad, nagbabalik ng tingin. Hindi ko nami-miss ang papel na dati kong ginagampanan. Nami-miss ko ang pagiging nakikita bilang isang tao. Bilang isang taong may hugis at lambot at mga kwento na hindi nagsisimula o nagtatapos sa kung ano ang ibinigay ko sa iba. At ngayon ay ako na iyon, hindi sa pamamagitan ng marami, hindi sa pamamagitan ng lahat, kundi sa pamamagitan ng sapat. Dumaan ako sa bata at nagpatuloy. Ang ilog ay kumikinang na ginto pagkatapos ay kulay abo. Nang makarating ako sa kanto, umupo ako sa walang laman na bangko at kumuha ng lapis mula sa bulsa ng aking coat. Walang sketchbook, tanging ang aking palad at ang hugis ng isang dahon na gusto ko. Ang buhay na mayroon ako ngayon ay hindi nangangailangan ng permiso. Kailangan lang nito ng pangangalaga. At bukas ay magtatanim ako ng basil.